Hello, today mag-share ko og katakana. Usually katakana are written or are used in foreign words, but there are also a lot of Japanese words that are written in katakana. For example, the mandarin orange. In Japan, they call it mikan, no? But it is written in katakana. And also, onomatopoeia, no? They usually write it in katakana. So, example sa onomatopoeia sa English ay kanang mga buzz, hiss, no? So, sa Japanese, ang pinaka-common kaayo is kanabitong sound sa lots of heavy rain pouring down. So, they call it za, no? So, kanabitong lagitik nga madungga na to sa atong atop sa kusog nga ulan, they call it za, no? So, maghatag kog example ha sa mga Japanese nga katakana. So, for example, ang Japanese, ang apartment, they call it apato, no? Apato, no? So, ana ilaha, apato. So, pagsulat nila, ana, apato. Na siya. Then, next dayon kay kanabitong, for example, flower, no? Flower. No? So, si flower, sa ila, they call it furawa. No? Furawa. No? So, furawa. No? Anak nila. So, for them to pronounce or to say the word, the English word rather, mo nang ilahang sulat sa katakana. So, ang furawa, ano siya? Furawa. Ano siya, no? Furawa. So, dapat kani siya murag binat pag ini siya gamay, no? Okay, kung shorter diri mura na po na siya ku. So dapat ana gid siya furawa, binat gid gamay. So mo na siya, no? For example, then another is ang popular na ila, no? Milk. So milk, they call it miruku. Miruku. So miruku. So miruku. Ano, no? Miruku. Okay? So again, ang apartment, for them to say the word apartment, they write it in katakana and say apato. For flower, furawa. Milk, miruku. Okay. Thank you and yoroshiku onegaishimasu.